nga yung birthday surprise ko sa aking afames, no? So, first time yun daw talaga ito. Hi guys! Eto na naman ang Disney princess niya na nasa ni for good mother dito sa Thailand. Hello everyone! So, kasama ko nga yung friend ko dito, no? At eto na din yung araw na bumili ako ng mga ireregalo sa aking Swedish. Pero parang nabudol din ako dito sa aking pamimili, no? Mas nauna ko pang bilhan yung sarili ko bago ang ireregalo ko sa kanya. Goy. Ato, ara, yan kaagad ang nagastos ng inyong Disney princess sa 15 minutes na dapat ay window shopping lang. Ang ating pagka-financially responsible umatake na naman siya. Goy. But anyways, dito, namili na din ako ng may ireregalo sa kanya, no? So, ang napili ko lang ay bag, shorts, and t-shirt. Kasi nung last time, nabigyan ko na siya ng relo at sapatos. So, hindi naman to siya mahirap bigyan ng regalo, day. At ang maganda din talaga iregalo nito sa kanya, no? Mga pants at mga damit. Kayong mga t-shirt niya parang panahon pa ni kupong-kupong, pabalik-balik na lang talaga kahit may mga gisi na at animaho ng pamatay ng cockroach. And dito guys, pauwi na nga kami at ipa-fast forward ko na sa mismong kanyang kaarawan. So, good morning and first time ko ngang maunang gumising dito. Congratulations to myself. At na-notebrush na muna ako dito, day. Kaya para hindi manimaho yung bunganga natin. Kaya baka pag-greet natin ng happy birthday, yan pa yung ikabad trip niya kayong bunganga natin na nimahong ilaga. Good. Okay, samtang siya dito kay naghagok pa, magdahan-dahan na muna ako dito mag-prepare, no? At dito din pala natulog yung aking friend. Nag-contest yan sila sa kanilang mga hagok. Good. So, yung plano ko nga muna dito, dahil surprise ko lang siya nitong mini cake at mamaya na yung aking mga pabonggang balon. So, kumbaga nga ipaparamdam ko lang talaga dito sa kanya. Ito lang talaga yung aking surprise. And mabuti na lang naka-eye mask siya. Feeling niya talaga siguro dito, no? 3 AM pa. Goy, nahulog pa talaga. Happy birthday to you. Happy birthday, my love. Familiar. Yeah. So, ayan na nga, no, na-appreciate niya naman yung aking mini cake, pero hindi niya talaga alam na mamaya ko pa talaga siya i-surprise. At gising na din pala yung aking friend dito. Oh, may pa-breakfast in bed pa ito siya. Alam, grabe po. Si Onong kiss ko na yan. Oh. Uwi na lang? At nag-breakfast na nga kami dito, day, no? At dito, hindi ko na talaga pinaramdam sa kanya na birthday niya. So, parang naluya talaga siya dito at naawa talaga ako, eh. Pero patuloy pa rin yung ating plano kahit kahilak ko na siya. So, nag-prepare na nga kami dito kasi lalabas kami ngayon dahil sinabihan ko siya na magpapagupit kami ng buhok niya. Kasi ang haba na din talaga ng buhok niya, dahil talunin niya man siguro si Rapunzel man siguro. So, ang plano nga, no, while andito kami sa labas, ay nagsa-start na din sila mag-design doon sa room namin. Kaya inuuto-uto ko man na yung aking afames dito na sige, rampa-rampa ka na muna dyan. Kaya pamatay din ito ng oras, no? Kaya baka mga 2 hours daw sila doon magpe-prepare. So, eto na nga yung nangyayari dito sa room namin, no? While andun kami sa labas. And maraming salamat din talaga sa aking ate, no? And Kuya Jackie and Kuya Bal sa pag-support sa aking plano. At pinagupitan ko na nga yung aking palangga dito. And sus, nakatalikod pa lang yan. Pero parang ulam na. And dito nga guys, no? Patapos na din kami dito. And andun pa din sila. Kaya inuto-uto ko naman yung aking apames dito. Hala, sige, pinarampa-rampa ko lang talaga siya dyan. Sus, pag kagwapo. Oh, sus. And finally guys, no, nakaalis na nga rin sila and nandito na kami sa condo. Wait. Before you come inside. Okay, you go there first. Give me a second. Hala, sige. So while andun nga siya sa fire exit, no? Nagdali-dali na din ako dito kasi kailangan ko din munang i-prepare yung music. So kailangan mabilisan din ito kaya mainit ba doon sa fire exit, day? So, natawa pa ako dito sa pa-countdown kaya para mang-horror. So, yeah, ito na nga yung pa-surprise natin sa kanya and he really loves emerald green kaya ito yung pa-theme natin. Close your eyes. Very nice. Okay, nice. Okay, stand up here. Okay, just be there. Just close your eyes. Okay, stop. Stop. Okay, do not open, okay? Okay. Open, Hago. Hello. Yeah. Ay. Happy birthday sa akin. Happy birthday, my love. Happy 27th birthday! Happy birthday! Ha? Even by this one. Yeah. Happy birthday!
Baby. Fitness planner, gym workout allowed. I was just skip that. I'm sorry lang, not premium. Not YouTube premium. O, diba? Mag-emote-emote na sana ang Disney Princess og sa dihang nag-advertisement. Anyways, fast forward, nagbis nga lang kami dito kasi magdi-dinner kami sa labas kasama ang aking mga kapatid. To my man, to my chef, my navigator, my biggest pusher, my encourager, my source of laughter, and sometimes my source of sadness and madness too. To my one and only super handsome and hot boyfriend, Paul Marco, happy birthday, my love, my baba. To the man of my life, the man who stood beside me during one of the hardest moments I've ever experienced. Thank you. Your love, support, and presence mean more to me than words can ever explain. I love you so much. You deserve all the happiness, success, love, and blessings this world has to offer. Happy birthday, my love. Thank you for being my home and my favorite person. I love you today, tomorrow, and for all the years to come. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I saw my post 7 years ago and that was back in 2019. This one, God, I have put my trust in you. Show me the way I should go. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin talaga kung ano yung feeling ko that time while I'm posting that. Sobrang lost ko kasi sa career ko nung time na yan. Hindi pa ako nakapag-abroad niyan at wala pang kasiguraduhan kung saan ako papunta sa buhay ko. Basta ang alam ko lang, may pangarap ako at gusto kong subukan. Time na yan, parati ko talagang naka-question sa Lord kung saan man talaga papunta ang buhay ko, Lord. Kasi ang dami ko nang ina-applyan na trabaho pero wala talagang nagsa-success. And honestly, God never really showed me the whole path all at once. But He guided me. He gave me strength. He gave me courage. He gave me courage to continue na kahit hindi ko alam kung anong mangyayari sa future ko. Tinuloy ko pa rin kung ano yung nasa puso ko, which is ang pag-a-abroad talaga. Pero hindi naging madali yung journey ko na yan. Ang daming sagabal, may mga hindi naniniwala sa akin, may mga nagda-down na kaagad, especially mga relatives ko, kahit hindi ko pa nasisimulan yung pangarap ko. May mga sumisira na kaagad ng plano mo kahit nagsisimula ka pa lang. Pero one thing lang din talaga sa akin, kapag gusto ko talagang isang bagay, hinahanapan ko talaga yan ng paraan para maabot ko. Kahit imposible man yan tignan, pero paningkamutan ko pa rin yan. Kasi naniniwala din talaga ako at ang turo din talaga ng parents ko sa akin, kapag may gusto kang maabot, mas mag-focus ka doon kesa sa fears mo at sa kung anong sasabihin ng iba. Kasi kapag lagi mo iniisip yung doubts ng ibang tao sa'yo, or kapag parati kang negative sa gusto mong makamit, hindi ka makakausad. So ang ginawa ko, I kept walking kahit ang daming sagabal, ang daming naninira ng aking plano, kahit ilang beses pa akong nadapa, ilang beses akong nag-fail, I still kept walking. And with God's protection and guidance, I was able to reach the version of myself that I once only prayed for. So para sa mga taong feeling lost ngayon sa buhay nila, don't be too hard on yourself. Kasi hindi porket hindi mo alam yung direction mo sa buhay, wala ka nang patutunguhan. I believe, sometimes being lost is part of finding the life that is truly meant for you. So keep going, keep praying, keep believing in yourself, and keep believing in God. Telling you, one day, mapapangiti ka na lang kasi marirealize mo na ang layo mo na pala sa dating ikaw na gusto nang sumuko.